nakatutok talaga sila sa pagdurog sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi talaga tayo nagpa-participate diyan, 'di ba? Nakikita naman ng lahat ng sambayan ng Pilipino yung Quad Committee na yan online, 'di ba? Kaya lang ngayong a-attend mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte who is almost 80 years old, 'di ba? Sinong magtatanggol? Sino magsasalita? Kami nga nagpapasalamat, buti nalaman namin na a-attend ang Pangulong Rodrigo Duterte, nag-cancel kami ng flight mismo nung araw na yon. Kasi kung hindi kami naka-attend dyan, isipin mo 12 hours wala man lang nagsalita at nagtanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami niyong boses sa Kongreso, wala man lang mag-voice out ng suporta at pagtatanggol sa Pangulo na nagtanggol sa sambayan ng Pilipino. Kaya kami natutuwa kahit papaano nakaabot kami at naipagtanggol namin ang Pangulong Rodrigo Duterte mula sa mga batikos, mula lalo sa pagtatanong ng mga makakaliwang kongresista na kaalyado ng NPA. Talagang sinamahan po natin ng Duterte Youth Party List si Pangulong Rodrigo Duterte, and dumating rin po si Vice President Sara Duterte, and talagang hindi natin sila iiwan. Alam nyo, mula po sa atin, talagang hindi natin kayang iwan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, last Wednesday may flight po kami papuntang abroad. We canceled it that day para lang po masamahan ang Pangulong Rodrigo Duterte. And ang sinasabi natin dyan, sinasabi rin ni Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List, bakit mag-iimbestiga tayo patungkol sa drug war, tapos wala man lang kahit isang pamilya na biktima ng mga durugista. Kaya nga ibinoto ng sambayan ng Pilipino si Mayor Rodrigo Duterte dahil sa galit ng mga Pilipino sa mga durugista at sa mga kriminal. So, paano nangyari na meron tayong isang patas na hearing na wala man lang dyan kahit isa yung mga naging biktima ng mga durugista sa buong bansa? Tsaka tatlong mga kaliwang kongresista nagtatanong kay dating Pangulong Duterte. Maalala natin, pinangalanan niya yung siya pa'y presidente, itong kabataan, Gabriela at ACT Teachers bilang mga legal front ng CPP and PANDF. Chairman. Yes, tama kayo dyan, sir. Yung tatlong mga kaliwa na yan, kalyado ng NPA, sila ay magtatanong patungkol sa mga allegations ng pagpatay. For the longest time, hindi naman sila nagkukondena ng pagpatay ng kanilang mga kasamang NPA sa ating mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at maraming nabibiktimang mamamayang Pilipino ng New People's Army. Kaya nga tayo, kahit na nag-iisa ang Duterte Youth Party List sa 12 hours na hearing na yan, nagsalita si Congresswoman Cardema dahil wala talagang harapan doon kasama mga makakaliwa, kasama yung mga ibang kongresista. Majority dyan sa mga kongresistang yan, naka-Duterte sign pa, naka-Duterte fist for 6 years. Ang sabi nga ni Congresswoman Cardema, kung meron kayong problema sa drug war, policy lang yan ng Pangulong Duterte. Hindi yan matutupad kung hindi yan pinondohan taon-taon for 6 years ng Kongreso. So yun po yung sinasabi natin dyan. And sino yung mga humarap dyan? Dapat nga natanong yung mga magulang dyan na biktima daw ng ng EJK. Hindi nyo ba man lang pinigilan ang inyong anak, inyong kamag-anak na maging durugista at maging kriminal? Kasi pag nagdodroga ka, iba na yung mindset mo, kaya nakakapambiktima ka. Wala man lang nagtanong doon sa mga magulang na bakit wala man lang nag-attempt sa inyo na pigilan ng inyong mga anak at kamag-anak magdroga. Meron dyan yung pare na nagkukubkob dyan sa mga pamilya ng alleged victims. 15 years nga siyang addict Hindi niya masyadong sinasabi yun. Tapos yung abogada ng mga yan, yung nagpapakilalang mag-aabogada papuntang ICC, hindi rin niya dinidisclose na siya ay nominee ng bayan muna, si Attorney Cristina Conti.
Tayo lang sa Duterte Youth ang nagsabi nun. So talagang for propaganda purposes yan. Dalawang abogada dyan ng mga biktima, pangbayan muna, si Nery Colmenares at si Cristina Conti. Si Chel Jokno, nominee rin ng Akbayan. Si Laila de Lima, nominee rin ng ML, Mamamayang Liberal. Yung apat na abogadong umaharap dyan, puro kandidato. Naghahanap lang ng paraan kung paano ma-showcase sila at maiboto. Tsaka, Chairman, nanungkulan ka bilang NYC Chair sa mahabang panahon sa ilalim ng Duterte administration. Nakita mo ba doon sa Quad Committee yung paggalang sa dating presidente? Considering his age, 79, inusisa ng 13 to 14 hours, nag-start nas 9:30 ng umaga, nakakain yata yung dating presidente, mag-aalas 6 na ng gabi kasi nga walang gana. Kasi walang humpay yung walang humpay yung pagtatanong, yung mga chairman ng komite palitan. Siya walang substitution sa pagtatanong. Nakita mo ba doon, Chairman, yung paggalang sa dating presidente na dapat sana ay pinaparangalan dahil naitawid niya yung bansa sa isa po sa mga pinakamabigat na hamon, yung COVID-19 pandemic? Yan, tama kayo dyan. Yan ang ating pinupunto dyan. Meron kang isang matandang Pilipino, ibinoto ng sambayan ng Pilipino para tumulong sa pagdurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista. Yan ang extra effort niya ng 6 na taon maliban sa pagpapatakbo sa gobyerno sa lahat ng departamento. So meron kang ganyang klaseng mabait na pinuno, magaling na pinuno. Tapos dapat after niya maglingkod ng 6 na taon, hindi naman nagpahaba ng termino yan. Dapat pinaparangalan na lang yan ngayon, pinokomment na lang ng isang buong bansang grateful, di ba? Pinapatawag pa sa hearing na ganyan, di ba? Tapos sasabunin ka pa ng mga makakaliwang kongresista, katulad ni Franz Castro, convicted for bringing Filipino youth to NPA areas. Nandiyan sina Arlene Brosas at sina Raul Manuel, mga makakaliwa. Babastos-bastusin lang yung dating Pangulo na naglingkod ng ayos. Si Raul Manuel magtatanong tungkol sa confidential funds ng presidente kung saan inilalaan. Confidential nga eh. National security matters yon na dapat confidential, nilalaan sa AFP and PNP. Dapat talaga hindi dinidisclose yun publicly, lalo na sa mga makakaliwang kaalyado ng mga teroristang NPA. Di ba? So, naawa tayo kay Pangulong Duterte na during his retirement, he still needs to go there and to be grilled. Di ba? Na parang akala mo may kaso. Akala mo si Franz Castro nga may kaso, convicted pa. Di ba? Yung iba dyan, talagang kaalyado ng teroristang NPA. Tapos ang ihaharap nyo, isang Pangulo na naglingkod ng ayos para proteksyonan ang milyong-milyong mga Pilipino. Kaya nga po sinasabi ko dyan, kahit na ginisa si Pangulong Duterte ng 12 oras ng mga makakaliwang kongresista, ng ibang mga kongresista, kahit nagbalimbingan na lahat ng ibang mga kongresista, dati kakampi, ngayon talagang ginigisa ang Pangulong Rodrigo Duterte, tayo sa Duterte Youth Party List naninindigan tayo. Sabi ko nga sa post ko, baka kayo hindi kayang sumalo ng bala ng mga staff ninyo para sa inyo. Kami sa Duterte Youth Party List handa kaming mamatay para sa paninindigan namin kay Pangulong Rodrigo Duterte at ganyan rin ang milyong-milyong Pilipino na nagmamahal sa kanya bilang ama ng bayan, bilang aming Tatay Digong. Chairman, bago lang si Partner Admar, napuna kasi ng ilang mga chairman ng Quadcom, but ngayon lang daw nagsalita si Congresswoman Drixie. Sa mahabang panahon naman daw ng kanilang mga magdamagang pagdinig sa House Quad Committee, no-show naman daw ang mambabatas ng Duterte Youth. Bakit kailan nandun ang dalawa, VP Inday at former President Duterte, ay nag-manifest ang inyo pong party list organization? Ano pong sagot nyo doon? Unang-una, katulad na sinasabi nila, first time nga daw matatag yung Quadcom, 'di ba? Sa buong history ng Kongreso, may binanggit pa simula 1907, ngayon lang nabuo yung ganyan na hindi lang joint committee, 'di ba? Quad committee pa, 'di ba? Para
tingnan yung mga nangyari dyan sa drug war, di ba? So, ang sinasabi natin dyan, nakatutok talaga sila sa pagdurog sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, hindi talaga tayo nagpa-participate dyan, di ba? Nakikita naman ng lahat ng sambayan ng Pilipino yung Quad Committee na yan online, di ba? Kaya lang, ngayong a-attend mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte who is almost 80 years old, di ba? Sinong magtatanggol? Sino magsasalita? Kami nga nagpapasalamat, buti nalaman namin na a-attend ang Pangulong Rodrigo Duterte, nag-cancel kami ng flight mismo nung araw na yon. Kasi kung hindi kami naka-attend dyan, isipin mo 12 hours wala man lang nagsalita at nagtanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami niyong boses sa Kongreso, wala man lang mag-voice out ng suporta at pagtatanggol sa Pangulo na nagtanggol sa sambayan ng Pilipino. Kaya kami natutuwa kahit papaano nakaabot kami at naipagtanggol namin ang Pangulong Rodrigo Duterte mula sa mga batikos, mula lalo sa pagtatanong ng mga makakaliwang kongresista na kaalyado ng NPA.